Kabanata 1. Simula. Malas! Nagitla ako nang mabasag sa harapan ko ang bote ng alak na itinapon ng aking amain. Napaatras ako sa may pinto. Kumabog ang puso ko. Saan ka galing, lintik ka? Singal nitong halos manlaki ang mga mata nito. Galing ako sa eskwelahan para mag-enroll. Kahit hindi ko alam kung posible pa ba na makapag-aral ako ngayong taon. 2 linggo na mula nang mamatay si Mama dahil sa sakit nito. At mula noon, nagbago na ang ugali ng amain ko. Bata pa ako nang bigla na lang nawala ang ama ko. 6 na taong gulang pa lang yata ako noon. At 8 taon naman ako nang dumating sa bahay namin si Tio Wesley. Dati, mabait naman siya sa akin. Pero habang lumalaki ako, nakikita kong peke ang kabaitan niya. Mabuti lang siya kapag naroon si Mama. Pero mula nang magkasakit si Mama, lumabas na ang tunay na ugali nito. Bakit ho? Tanong ko sa nanginginig na boses. Lasing na naman kasi si Tito. Anong bakit? Palamunin na nga kita. Hindi ka pa maaasahan dito sa bahay, lintik ka. Sigaw nitong nagpaatras sa akin at nagpainit ng mukha ko. Likas ng mataba ako, kahit ang mama ko naman ay hindi naman. Sexy kasi si Mama kahit malapit ng mag-40 noon. Sabi ni Mama, mana raw ako sa lola ko na hindi ko naman nakilala. Nagpunta ho ako sa school para... Para ano? Para paggastusin pa ako sa pag-aaral mo. Hindi nga kita kaano-ano. Hindi ka na mag-aaral, Jacqueline. Sigaw nito na tuluyang ikinabagsak ng balikat ko. Alam ko naman ang posibilidad, pero umasa pa rin ako. Dama ko ang pagtutulo na bumalot sa pagkatao ko. Gusto kong makapag-aral. Ipinangako ko iyon sa mama ko at sa sarili ko. Tito kasi ho, kusa akong tinapos ang sasabihin ko nang titigan ako nito ng masamang tingin. Hindi ka na mag-aaral, Jacqueline. Pero kung gusto mo talaga, sumunod ka sa sasabihin ko. Dinampot nito ng isang bote ng beer sa mesa. Lasing na, pero umiinom pa rin si Tito. Maghanda ka kasi may bisita ako mamaya. Hindi man halata sa katawan mo na 15 anyos ka lang. Mahinang saad nito, saka ngumisi ng nakakaloko. Makabayad man lang kayong mag-ina sa gastos at hirap ko sa inyo. Ano hong... May damit dun sa itaas. Magbihis ka mamayang 6:00. Maligo kang mabuti at magpaganda kung may igaganda ka pa. Nagtataka man, napasunod na lang ako ng tingin dito nang basta na lang itong tumalikod. Wala naman akong nagawa kundi ang tumuloy na sa kusina para maghanda ng pagkain. Nagsaing ako ng kanin, saka naghanda ng mailulutong ulam. May daing pa naman sa lalagyan. Lumabas ako para manguha ng talbos ng kamote sa likod bahay. Mahilig ako sa gulay dahil wala naman kaming laging pambili ng karne o kaya isda man lang. Pero kahit anong bawas ko ng kain, sadyang malaki ang katawan ko. Malaki ang dibdib at malaki ang balikat at puwet. Bilugan din ang mukha ko, kaya't baboy ang tawag sa akin ni Tito Wesley. Habang inaantay kong matapos ang kanin sa di-ulin daming lutuan, naligo at nagbihis muna ako. Saka ko bumalik sa kusina. Ginisa ko ang gulay at nagprito ng tuyo. Mag-aalas 6 na, wala pa rin si Tito Wesley, kaya nagpasya na akong kumain mag-isa. Nagtabi na lang ako ng pagkain nito, saka ako nagtungo sa kwarto ko. Napatingin ako sa paper bag na naroon sa ibabaw ng aking higaan. Nagulat ako nang makita ang spaghetti dress doon. Maganda sana, kaso parang hindi naman bagay sa malusog na braso ko. Pero dali utos ni Tito, kaya wala akong magawa, kundi ang isuot iyon. At nagulat ako na may kurba pala ang katawan ko kahit mataba ako. Kaya't napangiti ako na kaagad ring naglaho. Huwag kang mag-assuming, Jacqueline. Walang matabang sexy, no? Paalala ko sa sarili ko. Kahit malalaki ang ibang parte ng katawan ko, hindi naman malaki ang bilbil ko. Pero dahil nga malaki ang hinaharap ko, madalas t-shirt talaga ang sinusuot ko. Naiilang ako kapag nakikititan ako dahil sa dibdib ko. Nagpulbos lang ako dahil yun lang naman ang meron ako sa kwarto ko. Bakit kaya kailangan ganito ang suot ko? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin ako sa harapan ng salamin. Lumipas ang 6:00, pero hindi dumating si Tio Wesley. Nagbasya akong bumaba para i-check ang bahay. May susi naman si Tio, kaya ang doorknob lang ang nilock ko. Isa ito sa mga mahigpit na turo ni Mama, na maging maingat dahil dalaga na ako.
Maging ang kwarto ko ay may sariling lock, kaso noong isang araw, nasira iyon dahil sinipa ni Tito ang pinto. Maghapon akong naglaban ng mga damit namin, kaya nakatulog ako. At sa pagod ko, nakalimutan kong magluto ng hapunan, kaya't mag-asawang sampalang natanggap ko mula dito. Sa totoo lang, hindi ko pa rin mapaniwala na ganitong tao ang naging asawa ni Mama. Mabait naman ito dati, pero may hangganan ng kabutihan nito. Magpapalit na sana ulit ako ng damit nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Napilitan akong bumaba dahil baka bulabugin na naman ako ni Tito Wesley. Jackie! Dinig ko ang malakas na boses nitong halatang lasing na bago pa ako nakalabas sa kwarto. Sinalubong ko ito, subalit natigilan ako nang may kasama itong may edad na lalaki. Hula ko matanda ito kay Tito dahil madaming uban ang buhok nito. Kaagad na nuot sa ilong ko ang amoy ng sigarilyo na alam kong galing sa kasama ni Tito. Hindi kasi naninigarilyo si Tito pero malakas naman sa alak. Buti gising ka pa. Nakangiting saad nito, halatang good mood kahit hindi na makatayo ng maayos. Subalit hindi nakaligtas sa mata ko ang tingin na ibinigay sa akin ng kasama nito. Hindi ko maipaliwanag pero dama kong nagtatayuan ng balahibo ko sa katawan dahil sa kakaibang tingin nito. Ihanda mo sa mesa ang dala nitong kaibigan ko. Ipaghain mo siya at pagsilbihan mong mabuti. Utos ni Tito Wesley na halos matumba na sa kalasingan. Ha? Bakit ko naman pagsisilbihan ng bisita nito? Sa isip-isip ko. Bingi ka ba? Asik ni Tito kahit bali-bali ko na ang salita. Pare, pagpasensya mo na. May katangahan lang ang batang yan. Baling nito sa lalaki na tumango lang naman. Tahimik lang ito pero dama ko ang takot sa pagkatao ko dahil sa presensya nito. Dapat kasi talaga nagbihis na ako kanina pa. Kita kasi ang halos kalahati ng dibdib ko dahil sa dress na ito at lalong tumingkad ang kulay ng damit. O sige na, Jackie. Ipaganda mo itong kaibigan ko. Asikasuhin mo siyang mabuti. Bilin pa nito sabay turo sa dalang bag ng lalaki. Pagkatapos, samahan mo siya sa pupuntahan niya. Ha? Kinakabahang binalingan ko ang lalaki. Pero nginisan ako nito kaya't lalo akong kinabahan. Bakit po ako sasama sa kanya? Ba't buwisit talaga ang babaeng to sa buhay ko. Sige na, ikaw na ang bala sa kanya pare. Pigilang inis na utos nito sa lalaki saka tumalikod na patungo sa silid nito. Ilak mo ang pinto pag alis nyo at sundin mo ang utos niya kundi lagot ka sa akin. Pasigaw na banta pa nito bago isinara ang pinto. Saan ho ba tayo pupunta? Lakas loob na tanong ko sa lalaking kasama ko. Napalunok ako dahil nanunuyo ang lalamunan ko mayon. Naiilang na rin kasi ako sa titig nito sa dibdib ko. May pupuntahan lang tayo pagkatapos natin kumain. Ihanda mo na para makakain ka ng masarap. Udyok nitong kinuha ang bag, saka naglakad palapit sa akin. Damang-dama ko ang kilabot sa pagkatao ko na hindi ko maipaliwanag. Kung gusto mo, pwede tayong kumain na lang sa labas. Sabi ng tito mo, sasamahan mo raw ako ngayon. Mas maraming masasarap na pagkain doon. Alam kong hindi ako dapat magtiwala sa taong kaharap ko, pero kapag hindi ko sinunod ang utos ni Tito, siguradong lagot ako. Minsan na akong nasaktan ni Tito at ayaw ko nang maulit iyon. Napatitig ako sa matandang lalaki. Ngumisi ito, kaya't lalo akong nakadama ng takot. Sige na, Iya. Maganda ka na. May wine dyan. Siguradong magugustuhan mo. Wine ho? Ano naman pakialam ko sa wine? Minor pa ako para uminom. Alak ho ang wine kaya bawal pa ho sa akin. Ano ka ba? Ubas lang ang wine, Hiha. Mabuti pa samahan mo na muna ako. Hayaan na natin yung pagkain. Halika na. Anang nitong hinawakan ng pulsohan ko, kaya't malakas na kumabog ang puso ko. Sumama ka sa akin. Kakain tayo ng masarap. Anang nitong lalong nagpatayos sa balahibo ko. Oh, teka manong! Nag-iinit ang mga matang tangi ko habang labis na takot ang umaalipin ngayon sa akin. Makakaligtas kaya si Jackie sa matandang lalaki? Kung gusto mong marinig ang next episode, comment yes! At mag-subscribe ka na rin para updated ka sa aking next update. Salamat!